Samantala, kaugnay ng Bulkang Mayon, makakausap naman natin si PVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi, Dr. Bacolcol, si Patrick De Susprito at Vel Custodio, The PTV, Ulat Bayan Weekend. Yes sir, magandang gabi din po sa inyo. Yes po sir, ano po ang pinakahuling kalagayan ng Bulkang Mayon ngayong patuloy ang lava effusion? May tuturing po ba itong mapanganib? Well, patuloy pa rin ang effusive eruption ng Mayon volcano na nagsimula pa noong January 6, 2026 at ngayon ay nasa pang 195 days pa rin tayo. So over the past 24 hours nakapagtala tayo ng 97 volcanic earthquakes and may naitala din tayong 314 rockfall events and 1 pyroclastic density current. Now yung effusive eruption, hindi naman yan katulad ng explosive eruption. Ito ay slow release of lava doon sa edifice ng vulkan. Ang delikado lang dito, kapag may lava ka sa dalisdis ng vulkan, pwedeng maging unstable ito. And kapag naging unstable ito, nagiging uson or yung tinatawag nating pyroclastic density current. Okay, Director Bacolcol, nagkaroon na rin po dati ng lava fountaining. Ano po kaya yung ipinapahiwatig nito tungkol sa kasalukuyang aktibidad ng bulkan? Yung nakikita nating activity ng Mayon volcano right now, yung strombolian activity at lava fountain, expected yan sa kanyang alert level 3 status. So yung strombolian activity, ito ay panandali ang pagsabog at dulot ng paglabas ng gas mula sa magma. So yung epekto nito may include lava fragments near the summit, pwede magkaroon ng short ash plumes and pwede rin magkaroon ng minor ashfall in nearby areas. Pero again, ang nakikita natin ay hindi naman continuous na lava fountaining or hindi continuous na strombolian activity. So sana ganito na lang and eventually sana mag-dissipate na rin yung mga activities in the next few days. Director o Doktor, sa kabila po ng mga obserbasyon po ng PVOX, sa ngayon po na natili sa Alert Level 3, tama po ang Bulkang Mayon at ano po yung magiging konsiderasyon para iakyat po ito sa Alert Level 4? So right now, nasa Alert Level 3 pa rin tayo and wala pa rin, for now, wala pa tayong nakikitang sufficient basis to raise the alert level from Alert Level 3 to Alert Level 4. Hindi kasi isang parameter lang tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung overall behavior of the volcano. Kasama na rito yung pagdami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga ng dalisdis ng vulkan, yung sulfur dioxide emission, yung patuloy na lava effusion at saka strombolian activity at iba pang monitoring parameters. So kapag may significant changes sa overall behavior ng vulkan, saka lang natin re-repasuhin ang alert level at maglabas tayo ng updated advisory. Question 5 pa. Okay, Director, ano po ba yung mga panganib na dapat paghandaan ng mga komunidad, lalo na yung posibilidad ng lava flow, pyroclastic density currents o yung uson, rock falls at lahar kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan? At syempre, mensahe na rin po sa ating mga kababayan kung paano po sila patuloy na makakapag-ingat sa mga ganitong nga po bang sitwasyon? Okay, so kapag if there's a torrential rainfall, torrential continuous rainfall, pwedeng magkaroon ng lahar. So ang paalala sa ating mga kababayan na kapag nakatira sila malapit sa ilog, kahit beyond the 6 kilometer permanent danger zone, ay mag-evacuate sila kasi pwedeng ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nailuwa ng vulkan, na nasa dalisdis ng vulkan. And kapag yung ilog kung saan sila malapit na nakatira ay nanggaling pa doon sa dalisdis ng vulkan, pwede itong daluyan ng lahar. So kailangan talaga lang paghandaan, maging vigilant, and kapag may continuous and torrential rainfall, mag-evacuate na kaagad sila. Okay, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng DOST PVOX.